Aawayin ko, may karapatan ako eh. Di ba? Madalas natin makikita yan sa mga FB, di ba? Lalo yung mga opinion na mali. Kahit na either may masaktan tayo na tao, either may matamaan tayo, or ma-discourage tayo, wala tayong pakialam kasi may freedom tayo. Ayan, freedom na gawin. Mag-aayanin nagiging minsan, nabibuild sa atin ng kaaway na okay lang. Kasi ayun naman ay uso eh. Kumbaga, natural na lang naman na yun. Di ba? Sa mga sanlibutan. Pero siyempre, sa Christian, ayan. Sa Christian naman, minsan sa ibang tao, sa mga Christian, we are declaring, minsan na Christian kuno tayo. Pero at the same time, ano ginagawa? Di ba, nagkakasala pa din, di ba? May kasalanan pa rin, may mga lihim na kasalanan pa rin, hidden sin. Yan. Kasi, sabi, madali naman kasi nauuso na rin kasi yung mga katuruan na madali naman kasi mag-repentance. Madali nang humingi ng patawad, tapos papatawarin agad tayo ng Lord. Ay, nauuso na yan. Mostly, kasi, ba't nangyayari yun? Kasi pwede rin, sabi rito, sa mga teaching, yan, sa mga katuruan na pinabababaw na yung pagiging Christianity about sa sin. Dahil madalas natin naririnig sa ibang churches na katuruan, puro prosperity, tama ba? Tapos puro encouragement. Okay naman yun, pero mapapansin natin, sa mga gantong churches is hindi nagtuturo ng repentance, which is napakahalaga, at yung judgment. Kasi napakahirap magturo ng repentance, itatama mo yung tao. Kasi baka mawala yung member, sayang. Ganun, di ba? Ganun kasi minsan sa iba, parang kaya nangyari, nawawala yung pagtatama, puro encouragement. Kaya na tao, napopokus sa life. Sa halip sa Lord mapokus. Napopokus sa life, kahit na nakakasala pa din, napopokus masyado sa trabaho, di ba? Kahit okay na sa kanila pa atin. Ganon, minsan ang kinakalat ng ibang Christianity na dapat natin din na itatama. Ayan. May verse ako rito na Romans 2 chapter 2 verse 5 to 6. Basahin natin. Ayan, sabi, 1, 2, 3, go. Sisi. Amen. Kumbaga, pero sa belief ng iba, sa ibang Christian, sa sample ng verse natin, sa ibang Christian, sinasabi nila, wala naman ay verse na yan. Hindi na ganun ka-effect masyado ngayon yung verse na yan. Na lalo, especially pag Christian ka na, kasi nga may repentance. Tsaka may grace naman kasi na ngayon. May awa naman na si Lord. Yung mga belief ng tao. Kesyo dumating na kasi si Jesus, di ba? Na iba na lahat. Parang hindi na uso Old Testament, dumating na si Jesus. By faith na lang tayo. Basta by faith, through faith, maliligtas tayo kasi nga may grace naman si Jesus. May awa naman na ang Diyos. Kahit kaya ang tao, actually tama naman yun eh. Honestly, tama naman talaga yung mga ganun. Yung may true faith, sa grace ng Lord, naligtas tayo, tama yun. Kaso anong nangyari? Na dapat ang grace na nagbibigay sa atin ng paraan para makatakas sa kasalanan. Kung sa halip na grace, dapat, kasi di ba kung tisin, ang grace, ang paraan para makatakas tayo sa kasalanan. Kaso hindi ganun yung nangyayari. Ang nangyayari, nagiging nananatili ang tao sa kasalanan. Nagiging, yung sinasamantala. Ano English sinasamantala? Gusto pa kasi English. Yung sinasamantala. Nasasamantala na yung grace ng Lord. Kaya ang nangyayari sa ibang katuruan, masyado na lang nagiging mababaw yung katuruan about salvation at sin, para nagiging madali na lang. Pero actually, mahirap naman talaga, di ba? Na ma-receive natin, ma-maintain natin holiness. Ganun, kaso lang, ibang Christian, ganun yung ginagawa. Pinabababaw, or namamali sila ng katuruan, pinabababaw, kasi para mas madali. Which is mali yung pagkakaintindi nila ng faith. Kasi di ba sabi, by faith na lang. Naiintindihan natin, by faith na lang, maliligtas tayo. Tama naman, di ba? Kaso nga lang, mali yung pagkakaintindi ng faith. Sige nga, sample.
ano ba sample? Rio! Ay, ko na. Kunin mo nga yung mic sa akin. By faith, teka lang, nananampalataya ka ba na makukuha mo yung mic sa akin? Wala akong gagawin. Dito lang. Bababa ako rito, makukuha mo. Oo nga, lapit ka. Ay, sige nga, gawin mo. Wait, wag kang gagalaw, by faith lang. Makukuha mo. Faith ka lang, makukuha mo. Di ba, hindi? Kasi ayun yung naging kaisipan ng tao. Faith lang, puro faith lang na maliligtas. Pero paano mo makukuha yung ano? Di ba? Ano yung kasunod? May action, may gawa. O, sige nga, kunin mo. Hawakan mo lang, ha? Balik ka na, kunyari, nakuha mo na. Yan, nagigets natin yung faith. Kasi ang nagiging problema kasi sa iba na paniniwala sa ibang Christian, ayun yung faith nila eh. Naligtas na sila, nasa isip lang nila. Pero hindi nila alam na merong kasunod yun. Kaya nga sabi nga sa James 2:17. Ano sabi sa James 2:17? Ganoon din naman, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya di natin pwedeng sabihin, through faith, maliligtas tayo. Tama yun, pero mali yung pagkakaintindi nila ng faith. Baga, kasi yung faith, parang ano lang kanila eh, basta wala hindi gagalaw, wala kang gagawin, hindi ka susunod sa Lord. Baga, aating ka lang isang beses, di ka magdi-devotion, okay na yun. Ayun, ganun lang kasi yung iba. Kaya ang babaw lang paniniwala nila sa pagiging Christian sa iba. Yung mga tao, nagiging mababaw yung paniniwala nila. Dahil, ayun yung faith nila. Pero yung ginawa nila ng paglapit, ayun yung totoong faith. Kaya nga may James 2:17 tayo eh. Di ba? Patay ang faith kung walang gawa. Baga, magkasunod yung dalawa na yun, di pwedeng maghiwala yun. Sabi nga ni Pastor Jen nung nakaraan. Yan. Kaya nga pag may gawa, ang paggawa is pagpapakita na faith. Baga, pag gumagawa ka, ayun yung nagsushow ka na may faith ka. And ang faith natin sa Diyos is dapat may ginagawa tayo. Ano yun? Yun yung sundin ng Lord. Sundin ng Lord sa salita niya, sa word niya, sa utos niya sa atin. Kung ano yung pinapagawa sa atin. Naiintindihan natin yung faith na tama, hindi yung faith na mali ng iba ng Christian. Yan. Isa pa sa mga, puro dinadali ko. Dinadali ko kasi ibang faith kasi na mali, ibang belief na mali eh. Kasi marami na Kristiyano kasing ganito na ang babaw ng pagiging Christianity. Eto pa. Yan. Sabi ng iba, tapos kahit magkasala ka daw, kahit maliit na pagsisinungaling, paninirang puri, or bisyo, sometimes, painom-inom, once a month, or once a week, pagyosi, mga bisyo, kapag na-receive mo na yung salvation, ligtas ka pa din. Humingi ka pa rin ng tawad. Humingi ka lang ng tawad, ligtas ka pa rin. Pero yung sinasabi nila na kahit pag naging anak ka na, tulad nga ng kasi ang madalas nilang sinasabi, tulad ng isang ama. Di ba once na tinanggap na natin si Jesus, tayo naging isang anak na. Nagigas natin, tayo anak na ng Diyos. And once naging anak ka ng Diyos, yung kamay niya, yakap ka na niya kamay. Tulad ng isang ama. Paniniwala to na iba ha, hindi natin ha. Sabi nila, example pa nga nila eh. Sabi nila yung ama, pag anak ka na, kunyari, nasikay na, nagkakasala, makikita ko mababangin na. Ang gagawin, pababayaan ko ba anak ko? Di ba? Hindi. Ganun yung paniniwala nila. Di ba? Ang gandang pakinggan. Kung titingnan natin, ang gandang pakinggan. Pero sa ama yun. O sa tao, bilang tao tayo. Na talagang hindi natin pababayaan. Pero sa Diyos, iba. Kasi, sabi natin, God does not change. No matter what, kahit ano tayo, pagdating sa kasalanan. Ito, para mas malinaw tayo. Sabi nila, pag nagkasala ka daw, pag Christian ka na nagkasala ka daw, hindi daw mawawala sa iyo kasalanan kahit nagsinungaling ka, kahit nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Pero yung salvation mo, hindi naman nawala bago ka humingi ng tawad. Ayun yung paniniwala nila. Alam niyo kung sino sinasabi ko na paniniwala? Hindi pa rin naniniwala. Pero ito yung patunay na, sige sabihin natin, papatunay na mali yung ganun paniniwala. Balik na lang tayo sa Romans, sa lumang verse, sa kaninang verse. Ngayon, gamitin natin yung bago nating, bagong nilagay natin sa devotion. Sino na gumagawa ng yun?
Ano, sa mga nagko-call group? Ano amen? I mean, ano yung niligay natin sa devotion natin ngayon na bago? Yung 4 Ws. Pero ang sabi ko, di ba, kanina, ang paniniwala ng iba, pag naging anak ka na ng Diyos, kahit kahit magkasala ka, hindi pa rin mawawala, mag-sorry ka lang. Nagagets ba yung ano, yung sasabi ko na, baga, kahit di ka pa humingi ng tawad, yung salvation, nasa iyo pa rin. Nagagets nyo? Pero humingi ka lang ng sorry. Parang sa isang anak, mag-sorry ka lang, okay na. Pero hindi mo pa maligtas. Nagagets nyo yung point ko na paniniwala nilang na hindi nawawala yung salvation once na naging anak ka na ng Diyos. Eto ngayon, pag-aaralan natin. Who? Di ba, una sa W, who? Eto sa Romans, sino nagsulat ng Romans? Sige nga, sino nakakalam? Ayan, nandiyan na ba yan? Sige nga, so, natin sa W. Yeah. Yan, si Pablo. Si Paul. Madali sabi, ang nagsulat po ng book na to is Paul. Tama ba? Actually, ayun na pwede natin isulat, pero may dinuktong lang kasi ko dyan. Sabi, para saan sinulat to? Yung mga sa, ano to? Si Paul, sinulat to para sa mga Christian sa Romans. And mababasa natin yan sa chapter 1, verse 7. Di ko nasulat dyan, sorry. Basahin ko na lang. Sabi nito, to all, Romans 1, chapter 7 to, to all in Rome who are loved by God and called to be His holy people. Kumbaga, si Paul po is sumulat tungkol sa mga taga-Roma. Pero ang point ko, kapwa Christian na yan. Sabi nga rito, to all in Rome who are loved by God and called His holy people. Madaling sabi, mga sinulatan niya is yung mga Kristiyano saan? Sa Roma. Marinaw yan ha. Sino yung sinulatan niya doon? Sa Romans. Ayun, dinagdag ko lang naman. Pero yung who, ang sumulat si Pablo. Yan, sabi dyan, ano yung what natin? Ayun pala, ayan. Magkaduktong lang yan, 1 and 2. Hindi porket sabihin natin na chapter 1, tapos chapter 2 magkaiba na. Hindi, yun pa rin yun. Actually, ang totoong Biblia, sunod-sunod na sulat nun, di ba? Tapos nilagyan lang nila ng chapter. At soon, katagalan, nagkaroon na ng mga verses. Ayan, ha? Trivia lang, baka di nyo alam. Baga, nung unang araw, yan. Sabi rito, sa what? Ano yung point ng verse? Di ba? Tanong natin lagi sa devotion natin, ano yung point ng verse? Ayan. Mababasa natin sa Romans, ang taong matitigas ang puso at hindi nagsisisi ay naghahanda ng sarili niyang kapahamakan na nadarating na araw ng paghukom. Baga, Paul was confronting mga tao sa mga sa mga Christian sa Romans. Kino-confront niya. Kasi meron silang self-righteousness tsaka pagiging greediness sa book na yan. Saan nangyari yung verse? Ayan. Hindi. sinulat ni where? Sinulat yan ni sa Corinth. Dahil si Paul nagsulat sa Corinto dahil nabanggit niya sa chapter kinuha na yung kodi ko eh. Ayan. Sa chapter 16, sinabi niya na nakasama niya si Gaius. Nakikitira siya kay Gaius, na which is si Gaius is taga-Corinto, kaya nasa Corinto siya. Yan. Although, chinek ko naman kay GPT yan. Yan. Pero, baga, kahit nag-AI tayo, okay lang yon. Pero, laging always to confirm yung verses. Kasi, AI is not always 100% accurate. Tandaan po natin. And why? Bakit nangyayari to? Upang itama nila ang maling akala nilang ligtas ang Hudyo sa hatol at ipakita na lahat ay guilty. Nakita niyo sa what ko? They are already Christian, di ba? Ang kausap ni Paul, Kristiyano, sa Romano. Pero ang sinabi niya, what? Ang taong maliligtas ang taong matigas ang puso at hindi nagsisisi ay naghahanda sa sarili niyang kapahamakan. Sinasabihan niya yung mga taong Kristiyano na merong kapahamakan.
pa rin sa kanila. Eh ano yung kapahamakan na yun? In the last days. Di ba yung hell? Isa lang na may kapahamakan eh. Na binabanggit ito yung hell. Sabihin, etong mga Kristiyano na to, kapag di nagsisit, nagbago, talagang may piano pa rin baksak nila. Kaya hindi totoo yung paghawak ka na ng Diyos, is you always ligtas ka na kahit may kasalanan ka pa din. Malinaw yung verse natin na huwag tayong maniniwala sa mga ganun na ligtas ka na lagi. Mga always, always. Di ba? Malinaw naman tayo. Marami pang verses actually. Pero ito lang dahil ito lang na may pinag-aaralan natin. Ito pa, yung sinasabi naman nila about naman sa Kapag anak ka na, yung hawak ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos, baga, di ka nabibitawan ng Diyos. Oo, totoo yun. Kapag nami-maintain mo yung holiness, baga, pero once nagkakasala tayo, nawawala. Eh, sinample ko dyan yung prodigal son. Although di ko man nalagay dyan. Isipin natin, after kunin ng prodigal son yung mana, ano na ginawa niya? Nagwalwal. Ayun nga. Although, nagwalwal. Madaling sabi, di ba? Nagwalwal na. Eh, baga, anak na yun, ha? Baga, nakuha pa magwalwal ng anak. Isipin nyo kung hindi bumalik yung prodigal son, ano nangyari? Pahamak na. Wala na. Baka kung ano nung sakit kasi kaning baboy na kinakain eh. Di ba? Parang kung ano nung pwede madaling sabi, patay na, pwedeng mamatay. Namamatay na hindi siya naligtas. Di ba? Yan sa prodigal son. Teka lang. Yan, sabi yan, di ba, pwedeng patay nga. Yan, patay na, pwedeng possible, patay ni anak, baga na hindi naligtas yung prodigal son. Kasi nga, sin is always sin. Kahit malaki, maliit, is kasalanan pa rin. Or either you are already Christian or not, kasalanan is kasalanan pa din. Dahil ang Diyos hindi nagbabago pagdating sa kasalanan. Baga, tinitignan niya pa rin na kasalanan, malaking maliit, is a sin pa rin na pwedeng magpaghiwalay sa Diyos at sa atin. Ganon kahalaga yung kasalanan na dapat na talagang pagtuunan natin ng pansin kahit malaki o maliit. Kahit anak ka na, naging anak ka na, tapos nawala ka pa, sin is always sin. Dahil ang Diyos natin, God is an order. Baga, ayaw niya, baga God is an order, ayaw niya sa kaguluhan. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:14-33. Lalo na pagdating sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ay hadlang po sa kaluwatian ng Diyos. Baga, ayaw talaga ng Lord yung kasalanan. Ayaw niya ng dumi. Hindi siya makatingin sa dumi. Kaya nga sa Old Testament, di ba, mga pari namamatay agad kapag may kasalanan, may dumi. Pag pumapasok sa Holy Temple. Pero alam niyo po kung ano yung good news? Di ba, ang Diyos hindi nagbabago pagdating sa kasalanan. Pero may good news tayo. Baga, may good news tayo na tulad, di ba, bumalik ang prodigal son, na ang Diyos natin, tulad ng father ng prodigal son, is nakaabang lang sa atin araw-araw. Baga, tulad ng prodigal son na siya nagpasyang bumalik sa ama niya at humingi ng kapatawaran. Ganon din tayo, pag ginawa natin yun, bumalik tayo sa ating Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran, tayo tatanggapin ng ating Diyos. Baga, wide open siya, na nakaabang lang sa atin. Kapag talaga sa puso natin, talaga humingi tayo ng forgiveness sa Kanya. And ang Lord is mamahalin po tayo ng Diyos na parang walang nangyari sa atin. Ayun ang pinaka-the best sa Lord natin na hindi nagbabago. Baga yung pagmamahal niya na hindi kailanman magbabago. Kaya God does not change no matter what. And ang ating application po, share with others God's unchanging love for them. Baga, i-share din natin
pakita natin sa kanila na ang Diyos is mapagmahal din, na always ready na pag tayo bumalik. And ang conclusion po natin, hindi nagbabago ang Diyos pagdating sa kasalanan. At hindi rin siya nagbabago sa kaniyang pag-ibig sa atin. Sa pamamagitan ng tamang pagtingin natin kung sino siya talaga, magagawa din natin maibagi ito sa iba. Kaya po, may naunawaan po tayo sa ating message. Kaya, ayun lang po. God bless everyone. Amen. Praise God. Ayan, ang ganda po ng topic natin. No? Ano po yung title? God does not change. Hindi daw po nagbabago si Lord. Ayan, gusto ko lang bigyan ng linaw, no? Kasi nabanggit kanina ni Kuya Ezra yung mga law. Sorry, medyo ano na din yung boses ko. Nabanggit ni Kuya Ezra yung mga law, kaya may mga Christians daw na mababa na ang pagtrato sa kasalanan. Kasi sabi nila na ang law daw ay na-change or nag-improve. Tama ba? Which is true. Ang law ay nag-improve. Anong example nun? Yung pag-aalay dati ng mga tupa. Diba? Alam nyo ba yon sa Old Testament? Diba sa Old Testament, para mapawalang sala sila, ano yung ginagawa nila? Inaalay nila yung tupa, diba? Nag-blameless, ganyan. Pero this time, wala na. So meaning, yung law talaga, kung doon tayo titingin, masasabi natin, oo, nag-change over time. Kasi dumating si Jesus Christ yung law. Pero the character of God, yun po yung hindi nagbabago. Sabihin nga po natin sabay-sabay, character. Sa pa nga po, character. Kung sino si Lord. Yun yung hindi nagbabago. Yung binanggit kanina ni Kuya Ezra, dalawa yung nakita kong character ni Lord doon. Number 1, the Lord is just. Ang Diyos ay makatuwiran. Ibig sabihin, katulad na sinasabi ni Kuya Ezra, hindi siya nagbabago sa kasalanan. Kung paanong nung araw, bumubuka yung lupa para kainin yung mga makasalanan. Pwedeng gawin din ng Diyos yun ngayon kung gusto niya. Kung paanong noong araw, pinaparusahan niya yung mga hindi gumagalang sa Diyos. Hanggang ngayon, ganun siya. Kaya kailangan nating maghayo. Kasi baka akala nung tao, ay yung Diyos natin namatay para sa atin, mabait na siya. Hindi niya na ako parurusahan. Pwede niya na akong malaki ang biyaya ng Diyos. Pero tandaan po natin, the character of God na just, makatuwid. Sabay-sabay natin sabihin yun, makatuwid. 1, 2, 3, go! Yung character ng Diyos na pagiging matuwid, simula po noon hanggang ngayon ay hindi po yung nagbago. Kaya yung kasalanan, kung noon may kaparusahan, ngayon, meron pa din. Kaya kailangan mong maghayo. Sabihin mo sa katabi mo, hoy. Kaya kailangan mong sabihin sa friend mo. Kasi pwede pa silang maparusahan. Matuwid pa rin ang Diyos. Amen po. Kaya hindi natin pwedeng maliitin yung kasalanan dahil nandyan na si Jesus Oo, merong forgiveness, pero meron pa rin kaparusahan sa kasalanan kapag wala sa atin si Jesus Christ. Or pagka hindi tayo nabubuhay with Jesus Christ. Amen? The Lord is just. Pangalawa, the Lord is loving. Yun naman yung pangalawa na sinabi ni Kuya Ezra, ang Diyos natin ay mapagmahal naman talaga. Simula noon, kaya naman niya talagang, actually kaya niya pinaparusahan yung kasalanan natin kasi mahal tayo ng Diyos Kasi gusto niyang matama tayo. Amen? And yun nga, binigay ni Lord si Jesus Christ, ni Father God si Jesus Christ, kasi hanggang ngayon, mahal niya tayo. Kaya kailangan mong maghayo. Amen? Kasi baka isipin ng iba, sobrang makasalanan ko na, hindi na ako mahal ng Diyos. Lalo yung mga nawala. Sino dito may kakilalang Christian na nawala? Tapos may feeling nila, hindi na sila makakabalik sa Lord kasi meron na silang shame. Ano yung shame sa Tagalog? Kahihiyan. Nahihiya na silang lumapit sa Diyos, feeling nila nagbago na yung Diyos sa kanila, di na ako love ni Lord. Pero kailangan nilang maunawaan, ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa kanila ay hindi nagbago. Amen po? Kaya kailangan nating maghayo. Ulitin mo sa katabi mo ulit, hoy. Kaya kailangan mong maghayo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen po?
Yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, hindi para abusuhin. Pero para ano? Para anytime, lahat ng tumalikod sa Kanya pwedeng makabalik. Yun yung biyaya ng Diyos eh. Na kaya hanggang ngayon hindi siya nagbabago. Bakit? Hindi rin nagbabago yung goal ni Lord. Yung gusto niya at ano yun? Yung makasama tayo habang buhay sa langit. Yun yung dahilan bakit may Genesis 1:1 eh. Bakit niya tayo create? Yun lang naman eh, para magkaroon ng fellowship with Him. Pero sinira yun ng kasalanan. Pero buti na lang hindi nagbabago ang Diyos simula Genesis 1:1. Hanggang Revelation 20, 2? Hindi alam eh. Hanggang yung last, hanggang Amen nung Revelation. Simula noon hanggang ngayon hindi siya nagbabago kasi gusto niya tayong lahat mapunta sa langit. Ulitin natin yun, no? The law may change, may improve, but the character of God does not. Yung character po ng Diyos ay hindi nagbabago at ano yun? Siya ay matuwid. Ayaw niya ng kasalanan, pinarurusahan ngayon. Pangalawa, siya ay mapagmahal. Na pag tayo ay bumalik sa Kanya, siya po ay tatanggapin tayo, siya ay ire-restore tayo, siya ay ililid tayo hanggang sa muli niyang pagbabalik. Amen po. Kaya sa bawat isa sa atin, no, kung meron man akong kausap ngayon, sa online man or dito, kung isa ka dun sa mga tingin mo, napababaw mo na yung kasalanan, kaya ngayon hindi mo yan binibitawan, pinapaalalahanan kita. Hindi porkit mahal ka ng Diyos, hindi ka parurusahan. Just si Lord. Hindi niya pwedeng i-bypass yun dahil lang mahal ka niya. Papaluin ka pa rin niya. Kaya pinapaalalahanan kita. Yung Diyos mo, hindi nagbabago. Galit sa kasalanan. Kaya dapat ikaw din. Alisin mo na yung kasalanan na yan kung meron pa. Hanggat may oras pa. Ugali man yan, nakagawian, bisyo. Amen po. And kung ikaw naman, kung meron sa mga nasa online, yung mga nahihiya ng lumapit kay Lord, nito po ako para sabihin sa inyong, ang grace po ng Panginoon at ang pagmamahal ni Lord sa inyo ay hindi nagbabago. Kaya come, lapit ka to the altar. Kasi si Lord, nag-aabang siya. Sabi nga dun sa prodigal son, di ba? Open arms siyang naghihintay sa'yo. Anong kailangan mong gawin? Sabi ni Kuya Ezra, hindi lang by faith, pero may action. So, kailangan mong lumapit at syempre mabuhay continually ng may kabanalan. Amen po. Amen. Sige po tayo po tumayong lahat. Patuloy nating i-magnify ang ating Diyos na hindi nagbabago sa atin. Sige po, pwede ba tayong pumikit? At tayo po ay manalangin. Sige po, pray tayo. Hallelujah, Lord. Alam mo yung estado mo sa buhay, no? Kung alin ka dun sa dalawa na binanggit ko kanina. Kung ikaw man yung nagtotolerate ng sin, sa oras na to kinakausap kita. Repent. Repent. Malapit nang bumalik si Lord. Hanggat mayroon pang pagkakataon, magsisi ka na ngayon. Iwanan mo na. Tanggalin mo na. I-overcome mo na. Huwag kang matakot sa kahinaan mo. Huwag kang matakot sa pwedeng mangyari sa'yo. Kung ikaw ay magdedesisyong magsisi at iwan ang iyong mga kasalanan, tutulungan ka ng Diyos. Kaya ni-encourage kita ngayon, decide. Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. At mag-commit po tayo na hindi na natin yun babalikan. In Jesus' name, Lord, speak to these people kung may kinakausap ka man ngayon, O God. Touch their hearts. Help them to surrender their lives to you, O Lord. 100%. In Jesus' name. Kung ikaw naman, yung nahihiyang lumapit sa Lord, may shame ka, may guilt ka kasi galing ka sa kasalanan eh. Pero nandito ako sinasabi sa'yo ngayon, God is waiting for you. Hinihintay ka ng Diyos. He loves you. At hindi yun nagbabago. Kaya lapit ka lang sa Kanya. Come back.
Sa nasa online, may kinakausap sa inyo si Lord, come back. Sa mga nawala sa Lord, come back. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige po, let's continue to worship the Lord. Patuloy nating i-declare na siya ay Diyos sa atin simula noon hanggang ngayon. Tingnan natin yung character ni Lord na hindi nagbabago sa atin. Hallelujah. We worship you, Lord. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal, Panginoon. Ikaw ang hari Nang tulad namin. ng tulad ko. Thank you, Lord. Ginawa mong lahat. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat. Thank you, Lord. Wagas. O Diyos, wala nang papantay. Wala nang papantay. Yes, O Lord. Sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Awitin po natin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Thank you, Lord. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Yes, O Lord, we continue to remember, O God. Inaalala namin sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, hindi ka nagbabago sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon. Sige, alalahanin mo. Sa lahat ng panahon na naging Diyos ang Panginoon sa buhay mo. Thank you, Lord. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Di nagbabago. Yes, O Lord, we declare that you are our God that does not change. Hallelujah. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Di nagbabago. Yes, O Lord. Diyos ka sa amin, Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa po, di nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Thank you, Lord. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko.
magliwanag. Magliwanag ka sa buhay. Sige po, sabihin natin yan sa Panginoon, magliwanag. Magliwanag ka sa buhay. Yes, O Lord, magliwanag ka sa buhay namin. In Jesus' name, magliwanag ka sa buhay ko. Minsan po magliwanag. Magliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa magliwanag. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat sa muli mo pong pagpapakita, O God, na Ikaw yung Diyos namin na sa lahat ng panahon nariyan para sa amin, O God. Hindi nagbabago sa amin, Panginoon. Ikaw yung Diyos na hindi nagtataboy sa amin, O Diyos. Ikaw yung Diyos na hindi nagsasawa sa amin. Ikaw yung Diyos na hindi nag-give up sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And I pray, O God, dahil nakita namin kung sino ka, magbago kami, O Lord. Dahil nakita namin kung sino ka, i-pursue ka namin, O Lord. Dahil nakita namin kung sino ka, piliin namin yung buhay na kasama ka, O Lord. Kahit mahirap, kahit may struggle, O Lord, piliin ka namin. In Jesus' name, higit sa kasalanan, higit sa mundong ito, Panginoon, piliin ka namin. In Jesus' name, O God. And Lord, I pray na magkaroon din po kami ng puso, Panginoon, na ipakilala ka sa ibang tao, O God. Maraming tao ngayon, yung hindi ka pa kilala, bulag sila sa kung sino ka. Ipakita mo yun sa amin ngayon. Sige po, pwedeng mag-reveal si Lord ng mga specific na tao sa inyo ngayon. Mga taong walang pag-asa, mga taong nagdududa sa Diyos, mga taong nahihirapang magkaroon ng pananampalataya, mga taong malayo sa Diyos. Lord, help us, O Lord, na i-reach out sila in Jesus' name. Give us, O Lord, the compassion, the burden. In Jesus' name, nalapitan sila, puntahan sila, Panginoon. Lumabas sa mga bahay namin, maglaan ng isang oras sa isang linggong ito, Panginoon, para hayuan sila in Jesus' name at makilala kanila, Lord, na Ikaw yung Diyos na nandyan para sa kanila. Na Ikaw yung Diyos na mahal sila. Ikaw yung Diyos na handang samahan sila, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat, O Lord, sa burden na ito. Salamat sa muli mong paglalagay ng alab, Panginoon, sa puso namin para ipakilala ka sa ibang tao. I pray, O Lord, na hindi po ito masayang, pero magamit po namin ito throughout this week, O Lord. Uulan ng mga pictures sa Balastic Disciples, O God, ng mga taong nagkahayo, O Panginoon. Dahil malinaw ka sa mga mata namin, Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago sa kasalanan at sa pag-ibig, Panginoon. Thank you, Lord. Patuloy na maluwalhati po ang pangalan mo sa aming mga buhay, O Lord. Sige po, pwede ba ating palakpakan si Lord? Let's glorify Him. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We glorify you, O God. We exalt you, Jesus Christ, Father, Holy Spirit. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Amen. Ayan, so, sa gabing ito, simple lang po ang ating application. Para makapag-participate po yung sa mga nasa online. Meron bang sino dito may in-impress si Lord sa kanya na tao kanina? Specific na tao. May naisip po kayo? Amen po. Kakilala nyo man siya, umatan man siya sa church dati or hindi. Sino po dito may na-impress sa kanya si Lord? Ay, naniniwala ako meron. So ngayon, take natin yung chance na to reach them out. Pwede nyo ba silang i-chat na, huy, ang Diyos hindi nagbabago. Ayan. Pwede ba natin silang i-chat ngayon? Yun yung application natin. Uy, kung sino man siya, chat natin or i-text natin. Uy, kapatid. Uy, sino ba? Uy, Ella. Ayan, alam nyo si Ella, ni-reach out ko nung nakaraan na 4SL ko siya ulit. Hindi nagbabago sa'yo si Lord. Sa mga nasa online, pwede po kayo mag-participate.
And take this chance na i-chat sila. And I believe pag nag-reply sila, chance nyo na yan. Share nyo na yung 4SL ng buo. 'Di ba? Sige po, chat nyo sila. Go, go, go. Sa mga nasa online, sama po kayo. Chat nyo po yung mga friends nyo na pina-impress ni Lord sa inyo kanina. Amen. Pag nag-reply 4SL nyo, nawa. Ayan, sige po. God bless po sa mga nasa online. Inyo, kapag kami nakachat kayo ngayon.